Okay, Happy New Year sa inyo lahat. Ngayon ay bisperas ng bagong taon at may trabaho pa rin tayo. Wala tayong holiday dito sa Kuwait. Ngayon pa man ay gumawa ko ng video para ito ay may upload natin sa New Year bukas dahil baka update tayo para meron naman tayong video at mapapanood ninyo sa mga replay. So ayan, at ang ating topic ngayon ay tungkol doon sa nagtanong ng paano patigasin ang spring, ang main spring ng mga revolver. Meron tayo dito dalawang revolver kasi yung nagtanong hindi sinabi kung anong brand yung revolver kasi dapat pag kayo nagtatanong sabihin niyo ang brand at model ng inyong mga baril para kung mag-demo tayo sakto. So ang ginawa ko, kumuha na ako ng dalawang revolver, isang Smith & Wesson at isang Taurus dahil magkaiba ang spring nito. Ang spring ng Taurus ay recoil spring, ay coil spring, kamukha ng mga ganito. Sa ano naman ay flat sa mga Smith & Wesson. So titingnan natin ito kung paano patigasin itong mga spring na to. So yan, at bago yan ay gusto ko lamang kayong pasalamatan dahil sa tayo ay umabot ng 49,000 na. So going to ngayong 2026 tayo ay papunta na sa 50,000 na mga subscribers. Kaya maraming salamat sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos. Lalo tigit maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa ating revenues. Dahil tayo ay ang kita talaga ng ating YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries, 6 na estudyante na anak na mga single parent natin tinutulungan para makapag-aral. Kaya maraming salamat din doon sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Mag-message po kayo dyan kung kayo ay may papaabot na tulong para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel. Kaya maraming salamat kay Sir Noli Peace America sa patuloy na pagtulong ninyo sa ating mga bata. At maraming salamat sa ibinigay ninyong maagang aginaldo at yung mga bata ay may na gamit sa kanilang mga Christmas party mula sa inyo. Kaya nabigyan natin sila ng tigit-tigit 1,000 mula sa inyo at yung sobra ay dadagdag natin sa kanilang mga pambaon. Kaya may magkapatid rito na gusto magpasalamat sa iyo. Christmas po, maraming salamat po sa suporta ni Pinay Firearms Instructor at sa papasko ni Sir Noli America ng Virginia, USA. Thank you po and God bless. Actually, ito ay magkapatid ito. May kapatid pa siya na mas bunso sa kanya na nabigyan natin ng papasko mula sa iyo. Kaya maraming salamat sa iyo, Sir Noli, at napasaya natin yung mga bata ngayong Pasko. Sana marami pang kagaya mo at dalangin ko ay bigyan ka pa ng maraming pagpapala sa itong darating na bagong taon na 2026 at bigyan ka ng mabuting kalusugan ni Lord para sa ng iyong pamilya para marami pa tayong matulungan. Okay, so punta na tayo dito sa paano patigasin ang spring. Punta muna tayo dito sa ilapit na natin yung camera para Yan, punta muna tayo dito sa Smith & Wesson. Yan. Itong mga Smith & Wesson, iba ang spring nito. Ito ang spring, ang main spring nito ay ganito, flat. So, paano ito patigasin? So, meron siya ditong screw na pag hinigpitan ninyo yan, ay itutulak niya yung spring. Itutulak niya itong spring. Ayun yung screw niya. Yan ang adjustment niyan. Ngayon, kung yan ay sagad na, kamukha sagad na yan, pero gusto pa rin ninyong mas matigas o mas malakas ang palo ng hammer. So, dalawang option dyan. Ang ginagawa ko dyan ay, ang isang option dyan ay itong, saglit lang. Ito, blade ito ng lagari na pambakal. So, tatabasin mo ito, kukurtehan mo ng kabuka nito. Okay, mga hanggang dito ang haba, umpisa dito hanggang doon, kukuha ka at ito ay paliliitin mo ng grinder. So, paninipisin mo yan, nakasinlapad at isisingit mo yan dito sa loob.
Yan, isisingit mo yan dyan sa loob, parang magiging doble yan. Okay, i-ano mo yan dun, ipapasok mo yan dun sa kanyang screw, ikakagat mo yan dun sa screw na dun. So yan ang isang option ko dyan, kung para tumigas ito. So magiging doble ang dip spring na yan. So yan ang isa, option. Ang isa ko pang option dyan ay kumuha ka ng ganitong spring. Kumuha ka ng kung anong tigas ang gusto mo. Tapos madali lang yan, ilalagay mo lang siya dito. Gagawin mo siyang suporta. Yan o. Yan, lalagay mo lang siya dyan. Yun. May ipit na siya dyan ng kanyang grip. At kung mapapansin ninyo yan, ayan o. Papansin ninyo. Yan o, pagka yan ay ano, ano yan siya. Yun o, nakukompress yung spring niya doon. So nakakatulong siya dyan. Nakakapagpalakas ng spring niya. Ayun yung spring niya, yan yung support spring niya. So yan ang isang paraan para mas madali ito. Hanap lang kayo ng siyempre, kung ano yung gusto ninyong tigas ng spring. Sisingit lang ninyo siya ng ganyan. Hindi naman yan makakawala na dyan kasi nga iipitin na siya ng grip dyan. Tatabunan na siya ng grip. So ganun lang para lumakas ang spring. At siyempre, bago kayo umawak ng inyong mga baril, revolver man yan o ay chichikin muna ninyo ang cylinder niyan. Ito, na-check ko na to kanina pa. I-demo ko lang sa inyo ngayon kung paano. Bago kayo umawak. So ganun. Yan naman, pag bukas naman yung cylinder niyan, hindi ninyo hindi ninyo mapapagana yan. Dapat yan nakasarang ganyan. So ayun lang, ganun lang kasimple. Yung sa mga Smith & Wesson. So dalawa ang option dyan. Ito, mas madali ito. Kung wala kayong makuhang spring na ganito, mas marami kasing mga sira na ganito. Ito lang, ano lang nito ito. Kung anong kapal nito, ulitin ko, kung ano lang ang lapad nito, nitong spring na to. Hindi naman eksaktong haba. Mga hanggang dito lang siya kahaba. Hanggang dito lang siya kahaba. Okay, ito, mula hanggang dun. So, tatanggalin ninyo siya dyan at isisingit ninyo siya doon. Ipapasok din ninyo siya doon sa doon sa kanyang dito sa kanyang screw. Luluwagan muna ninyo yung screw na yun, tapos papasok ninyo siya dyan. Okay, para magiging doble siya. So, makakadagdag ito. Ito, kasi spring din to eh. Spring din ito. Makakadagdag din yan. Okay. So, dalawa. Kung may spring naman kayong ganito, mas madali ito. So, sisingit lang ninyo siya dyan ganyan. At ayan na kikita ninyo. Kasi ang spring na yan, lalaro yan papunta dun. Ayan o. Tingnan ninyo. Ayun o. So, yan ang niyang spring na yan. So, magiging laban niyang spring na yan. Titigas yan. Okay, so yun ang isang niyan. Isang purpose niyang spring na yan. So, ayun lang. At ito, napakadali din itong tanggalin. Lang ninyong ganyan, no? Siyempre, mas maganda kung medyo mas mahaba-haba. Depende na sa inyo yan. Ayan, no? Ganun lang. Ilalagay lang ninyo na ganun, no? Yan, no? Nakaganon lang siya. Ayun. So, yan ang isa. Ito namang isa. Ito naman, ang spring naman ito ay kagaya nito, coil spring. Okay. So, paano naman ito patigasin? Okay, unang-una, tatanggalin muna ninyo yan. Tatanggalin muna ninyo yung spring na yan. Papakita ko na rin sa inyo pagtanggal niyan. Ayan, ang spring naman yan, oh. Ayan na, ang spring yan. So, ang pagtanggal naman yan, ay lalagay lang ninyo yung kamay ninyo dito at minsan tumatalsik yan. Kukuha lang kayo ng isang wire dito, isang alambre, tapos may butas siya dito. Pag ibinaba ninyo itong hammer, ikinak ninyo, lalabas yung butas na yon at isusuot ninyo siya dyan. Yan o. Pag yan ay nakalagay na dyan, yan, matatanggal na ninyo yung spring na yan. Kaya ganyan lang pagtanggal yan. Ngayon, pag natanggal na ninyo yan, paano naman ninyo patigasin yan? Okay. So, kasi ang spring, umaano din yan, umiiksi din yan. Umiiksi yan. So,
papahabain ninyo ng konti yan, halimbawa ito, sukatin natin ito ha. Ito na lang para ito, halimbawa itong spring na to. Okay, so pareho din yan eh. Huwag na yung mahaba na yun. So sukatin ninyo ng haba niyan. Pwede nyo sukat ninyo ng metro o ano. Yan o, alamin ninyo ang sukat niyan. Di ganyan ang sukat niyan o. Ang sukat niyan ay 14. Okay, 13. 13 mm ang sukat niyan. So kukuha lang kayo ng ano, cutter. Huwag ninyong puputulin ha. Ito. Ito na, ano ko na rin ito eh. Igaganyan lang ninyo sa cutter. At huwag ninyo puputulin. Pipress lang ninyo ganyan. Yan. At iikutin ninyo. Ikutin ninyo. Ganon. Ikot. Huwag ninyo puputulin. Parang papakagat lang ninyo siya. Yan. Ikot. Ikot. Pisil. Ikot lang. Para pakakawang-kawangin ninyo. Para humaba siya. Okay. Para humaba. Ang ano niya, dahan-dahan lang. At saka ang ikot niya, dahan-dahan din. Turuan ko lang kayo ng pagpahaba. Papahabain ninyo yung spring. Kasi yan, umiiksi yan, nangangalay. Okay. Kahit anong spring, ganyan ang gagawin ninyo. Okay, wag naman, pagka tinudo ninyo nilaksan ninyo ng grip yan, ano yan, mapuputol. Wag naman ninyong puputulin. Sakto lang. So, sukatin natin ito ngayon. Ayan o, naging 15 na siya. Opo, umaba na siya, 15. Ngayon, pagka kumawang-kawang na yan, ganyan na halimbawa, napakawang na ninyo, pwede ninyo siyang patigasin. Okay, magtutunaw kayo ng LED. Ano tong LED? Tingga. Magtutunaw kayo sa isang LED, ng LED na ganyan. Kasi ito, wag ninyo itong bubugahan ng blue torch. Kasi masisira ang spring. Yung mga malilit na ganyan, yun ay ginagawa lamang doon sa malalaking spring. Pagka ganyang kalilit na spring at inanuhan ninyo ng blue torch yan, masisira yan. Lalong hihina yan. So, ang ginagawa dyan, magtutunaw kayo nito ng tingga. Okay? Tingga. LED. Pag tunaw na yung LED, okay? Magdidemo lang tayo ng konti. Kukuha kayo ng wire, ganyan. Lalagay ninyo sa wire para hindi kayo mahirapan. Kasi pag nalubog yan dyan, baka hindi ninyo makita. Sabagay, ang ano naman, ang spring naman, lumulutang yan sa gagawa kayo ng ganyan, para hindi kayo mapasok, mainitan. Yan. Ganyan. Tapos, halimbawa, ito na yung spring, di mo lang to. Halimbawa, ito'y tunaw na. Tunaw niya. Siyempre, alisin ninyo yung dumi dyan. Pag tunaw na yan, huwag ninyong alisin sa apoy. Ilubog ninyo yan dyan ng mga 10 minutes. Ilubog ninyo ng mga 10 minutes yan dyan sa tunaw na tingga. Ang purpose niyan ay para hindi siya mabugahan ng blue flame. Kasi pagka ganyan kalilit ang spring at binugahan ninyo ng blue flame, masisira yan. Ang init niyan ay hindi mang magpapantay-pantay. So, dito talaga yan inaano sa tunaw na tingga. Yan. Lulubog ninyo dyan ng mga 10 minutes. Pagkatapos maghahanda na kayo ng tubig, pwede sa tubig, pwede sa used oil o oil, motor oil. Okay, pagkatapos niyan, ilulubog ninyo sa motor oil. Lulubog ninyo sa motor oil yan. May video tayo nito, actual. Kung paano ko ginawa ito ng actual. May video tayo, kaso lang matagal na yon. Baka hindi ninyo makita, matagal din naman mag-demo ng ganon. So, madali lang yan. Ganyan lang. Ilalagay ninyo sa ganyan para madali din ninyong makuha. O, mga 10 minutes o mahigit pa. Pinakababa 10 minutes dyan sa mainit na tunaw na tingga. Kasi ang tunaw na tingga ay sakto ang ano niyan, sakto ang temperature niyan para sa mga maliliit na spring. Sakto ang ano niyan, ang init ng tunaw na tingga sa mga maliliit na spring. Hindi kinakailangan niya na alagay mo sa apoy kasi pag maliit na spring na ganyan, masisira ang pagka spring niyan, pagka sa apoy mo nilagay. Diyan talaga yan sa tunaw na tingga. Okay, pagka mga 10 minutes na, ilagay mo sa tubig o di kaya pwede rin sa used oil. Maganda kasi sa used oil, maganda sa used oil kasi ang used oil ay
kaysa sa tubig, mas maganda ang motor oil kaysa sa used oil. Kasi ang used oil ay hindi man malutong ang nagiging resulta. Pagkatapos niyan, ay kumuha kayo ng denatured alcohol. Basain ninyo ng denatured alcohol at sindihan ninyo. Kung sindihan lang ninyo para makunat siya. Ha? Halimbawa, yung denatured alcohol, ilagay niyo siya denatured alcohol. Huwag naman ninyong huwag ninyong basta basain lang ninyo ng denatured alcohol o maglagay kayo ng denatured alcohol diyan. O tapos patakan ninyo ng denatured alcohol. Tapos sindihan ninyo. O tapos yun na, makunat na yan. Ang purpose ng denatured alcohol ay para makunat yung spring, hindi maging malutong. So yun ang niyan, ang pamamaraan ko ng pagpapatigas ng spring. So yan, sana may natutunan kayo dito sa video na to. Actually, matagal nang tinanong sa akin ito, pero hindi ko alam kung anong kung hindi ganito ang inyong mga baril, baka yan ay maliban lang kung yan ay mga paltik, wala tayong magagawa dyan sa mga paltik na yan. Yung mga homemade na baril, wala tayong magagawa dyan. So, yan lamang ang may tuturo ko sa inyo tungkol sa mga spring, mga original na spring lang ang So, ito, ganito ang pagtanggal niyan. Pati yung pagtatanggal, tinuro ko na sa inyo. So, ang pagkakabit niyan, ilalagay lang ulit ninyo doon sa tamang posisyon. Yan. Pagkatapos ay ibababa ulit ninyo yung hammer. Dapat nakatamang posisyon na ganyan. Dali. Ilalagay ninyo yung tamang posisyon na ganyan. Dapat nakaposisyon din ito. Yan, tamang posisyon na ganyan. Ibababa lang ninyo ng konti yung hammer at tatanggalin na ninyo ito. Babalik ninyo ng dahan-dahan. Ayan, nandyan na siya ulit siya. So, ayun lang ang may tuturo ko sa inyo ngayon. At sana may natutunan kayo kahit papaano dito. Although nagawan ko na ito ng marami naman tayong mga bagong mga viewers. Kaya ayan. So yan lang ang may tuturo ko muna sa inyo. At yung sa magazine ay pag may time tayo bukas, yung pagbabaklas ng magazine ng 1911, yung single stack yun, tuturo ko rin sa inyo bukas pagka tayo may time. Pero pagka-upload kasi, matagal pa ninyo mapapanood yan, mga ilang araw pa kasi nire-review pa ng YouTube yan . So yan, at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Pipilitin ko masagot lahat ang inyong mga tanong. At sana kung kayo magtatanong, sabihin niyo kung anong model ng mga baril niyo para tumatama, eksakto yung ating mga kasagutan. Okay, sa muli, Happy New Year sa inyo lahat. Maging masagana nawa ang taong darating sa atin, 2026. At umiwas tayo sa anumang problema. Karoon tayo ng mabuting kalusugan at higit sa lahat wala tayong nargabyadong kapwa. Okay, hanggang dito na lang. God bless sa inyo lahat.